Breaking news mga kaibigan, si Franz at saka si Sator makukulong na. Minalas po sila mga kaibigan sa kanilang Court of Appeals. Ibinasura po kanina ang kanilang appeal sa Davao Regional Trial Court. Ibig sabihin po, makukulong na po sila. Mukhang may magpapasko po sa kulungan mga kaibigan. Talagang minalas po itong dalawang to dahil alam naman natin na itong mga makaliwa ay kailangan talaga nilang maranasan na makulong. Nagrereklamo pa nga sila nagrereklamo pa po sila mga kaibigan. Hindi nyo ba alam na itong dalawang na to ay talagang grabe po ang ginawa nila sa bayan natin. Kaya ngayon mga kaibigan ay talagang minalas po sila. Dahil ibinasura na po tuluyan ng Court of Appeals at yun na nga, mabigat po ang kanilang kaso. Ang alam ko mga kaibigan, ito po isang non-bailable. Walang piyansa. At mahaba pong taon ang pagkakakulong. Grabe po mga kaibigan, talagang Merry Christmas talaga. Calabozo, himas rehas. Grabe talaga. Ito yung sinasabi natin na ang karma di magsaba. Gaba talaga ito. Gigabaan. Karma is real mga kaibigan. Dahil walang ginawa itong dalawa na to, kundi siraan ng siraan si VP Sara. Pati po ang ating mahal na dating Pangulong Duterte ay sinisiraan po nila mga kaibigan. Kahit wala namang ginagawang masama sa kanila. At ngayon, napuruhan po sila ng NTF-ELCAC dahil sa kanilang kaso po ay mukhang hindi na po sila makakalabas sa kulungan. Naku! Mamaya po alamin po natin kung ano po yung kaso nila kasi sobrang bigat talaga. Sabi nga sa isang mga expert, mukhang hindi na po talaga sila hindi na po sila makaka-bail dito at hindi na po sila makaka-defense dahil talagang tinuldukan na po mga kaibigan na sila po'y makukulong. Ito po ang kamalasan na nangyari po kay Franz Castro at saka kay Sator, Basahin lang po natin mga kaibigan itong breaking news natin. Dahil si Franz Castro dismayado di umano sa kagustuhan ng NTF-ELCAC at ang maraming Pilipino. Ang gusto talaga nila, makulong kami. Nako, makulong daw sila mga kaibigan, ang gusto ng karamihan. Oo, tama ka. Dismayado po mga kaibigan dahil marami daw gusto sa kanila ay makukulong po sila. Ang gusto talaga nila, makulong kami. Oo, gusto talaga namin makulong kayo. Tama po kayo. Hindi po kayo nagkakamali dyan. Ito po, basahin po natin Ayon po dito sa balita, nagpahayag na matinding pagkadismaya si dating ACT Teachers Party List Representative Franz Castro matapos pagtibayin ng Court of Appeals ang kanyang conviction sa kasong child abuse. Isang desisyong nagbabadya ng 4 hanggang 6 na taong pagkakakulong laban sa kanya. Nako. Ayon kay Castro, malinaw umano ang layunin ng mga nasa likod ng kaso. Ang ipakulong sila sa pamamagitan ng mga kasong anyay gawa-gawa. Ang gusto talaga nila, makulong kami. Oo, gusto talaga namin makulong ka. Iginiit ni Castro na ang kasong isinampa laban sa kanila ay bahagi ng anyay serye ng Trump-up cases na inuugnay niya sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Pinagtibay ng Appellate Court ang desisyon ng Regional Trial Court Branch 2 Tagum City na naghatol din ng kaparehong sentensya laban kay dating Bayan Muna Representative Sator Ocampo dahil sa paglabag sa Republic Act No. 7610 o Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Nag-ugat ang kaso sa reklamong trafficking na isinampa laban kina Castro, Ocampo at 17 iba pang kaugnay anilay Solidarity Mission sa Talingog, Davao del Norte noong Nobyembre 2018. So mga kaibigan,
talagang minalas po itong si Castro at saka si Sator Ocampo, mga kaibigan, dahil nagdesisyon na po ang Court of Appeals na ibasura ang kanilang appeal. Ibig sabihin, guys, talo sila. Kawawa naman kayo. Ha? Talo po sila, mga kaibigan. Ito po, oh. Ayan, oh. Basahin po natin. Ayan, oh. Franz Castro makukulong 4 hanggang 6 na taon matapos ibasura ang apila ni Franz Castro. Matapos pagtibayin ng Court of Appeals ng hatol ng RTC Branch 2 Tagum City laban sa kanya at kay dating bayan muna Representative Sator Ocampo kaugnay ng kasong child. Nako, grabe po, mga kaibigan. Talagang ito yung sinasabi natin at ito yung pinakahihintay natin, na ang karma di magsaba, no? Or ang gaba di magsaba. Karma is real. Ayan, no? Naugat ang kaso sa reklamong trafficking. Nako, trafficking kasi ito, mga kaibigan. Ang bigat pala talaga ng kaso niya. Ha? Sobrang bigat pala talaga ng kaso, mga kaibigan. Kaya pala, maaring hindi na po sila talaga makapagpiansa dito. At talagang mabubulok po sila sa kulungan, mga kaibigan. Kasi bibilangin yung counts dyan, eh. Kung ilang yung counts mo dyan, ganun din yung suma total niya. Kunwari, 6 sila, no? 6 na taon. Tapos ilang counts yung ginawa nila. Iaad yan, eh. Kaya talagang aabutin po sila ng siyam-siyam sa kulungan, mga kaibigan. So ito na po yung pinakahihintay natin. Dahil marami pong naghahangad at marami pong nagdarasal na kailan ba sila makukulong? Ngayon, talagang matitikman nyo na. Ha? Maghihimas rehas na kayo. 'Di ba? Maghihimas rehas na kayo sa Kapaskuhan, sa kulungan. Ito po, ipakita lang natin na meron pa tayong ano dito para mabigyan lang po kayo ng idea. Ipakita lang natin 'to. Ayan, no? CA ibinasura ang apila ni na Franz Castro at Sator Ocampo. Ayan, kita nyo, ha? May katibayan po tayo, mga kaibigan. Galing po ito sa mainstream media. Hindi po ito gawa-gawa lang. Kung babasahin po natin sa pinakabalita po ng batas or sa TV5, no? Franz Castro, Sator Ocampo butata sa Court of Appeals. The Court of Appeals has affirmed the criminal conviction of former Bayan Muna Representative Sator Ocampo and Alliance of Concerned Teachers Act Teachers Representative Franz Castro for child, alam nyo na ibig sabihin ng child, over the trafficking of 14 minors from Talaigod, Davao del Norte of 2018. In a decision, the Appellate Court upheld the ruling of Tagum City Regional Trial Court Branch 2, which sentenced Castro and Ocampo to imprisonment to 4 to 6 years for violations of RA 7610 or the Special Protection of Children against yung pang-aabuso po, mga kaibigan. Grabe po talaga ang kanilang kaso, guys. Talagang napuruhan po sila, no? Akala siguro nila, mga kaibigan, pagbibigyan po sila ng Court of Appeals. Kasi nga, di ba? Halos araw-araw po ito naninira, eh. Di ba? Halos araw-araw po ito naninira, mga kaibigan, at ito pong mga makaliwa talagang nagsanib puwersa na po sila sa mga pinklawan, mga dilawan, mga bangag. Di ba? Nagsanib puwersa na sila. Kaya nga itong mga to, pag nagrally po sila, ang panawagan nila BP Sara resign. Imbis na ang panawagan nila BBM resign, hindi po, baliktad. Kaya, mga kaibigan, wala pong sumasama sa kanila. Pag nag-rally sila lang. O di ba, yung pinakahuling rally nila, ilan lang po sila. Mas marami pa na yung pulis. So ngayon, tuloy-tuloy na po. Talagang tuloy-tuloy po ang karma nila. Tuloy-tuloy po ang pagbagsak ng kanilang mga grupo, mga kaibigan. Dahil po sa kanilang mga ginagawa. Akala siguro nila, invincible po sila, mga kaibigan. Untouchable sila. O ngayon, hindi kayo pinagbigyan ng Court of Appeals. So, kailangan yan, harapin nyo. Kasi alam nyo ba, sa totoo lang sa totoo lang convicted na po yan si Di ba? Tama ba ako? Tama ba si Fudinet? Convicted na po yan si Franz. Marami na nagtatanong, bakit hindi po siya nakukulong?
Di ba? Marami din nagtataka bakit andun siya sa Quadcom. Naalala niyo yun? During the Quadcom days, Quadcom days, no? Saka yung sa Tricom days, di ba andun siya? Palagi siyang doon, mga kaibigan. Kaya marami po nagtatanong sa atin, Fudinet, bakit palagi siyang andyan? Ang alam po namin ay convicted siya. At ang alam din natin, guys, na siya po ay talagang guilty. Pero bakit hindi siya nakukulong? Laya pa rin siya, mga kaibigan. Nagagawa pa rin niya lahat ng gusto niyang gawin. Kasi nga, kumampi na nga kasi sila eh. Nagkampihan na po sila, mga kaibigan. Nag-ano na sila, nag-merge. Oo. Kasama na niya yung mga makaliwa, no? Itong mga makaliwa, kasama na po nila mga dilawan, mga pinklawan, kasama nila si Bangag. In fact, ang mga makaliwa po, ginagawa sila ngayong barking dogs. Taga-kahol. Oo. Himod tumbong din sila ngayon. Ha? Himod tumbong kay Junior. Di ba? Kapitoko. So, ibig sabihin, mga kaibigan, nakarma talaga sila. Di ba? Tuluyan talaga silang nakarma. Kasi nga kumampi kasi sila. Kumampi sila doon sa amo nilang Bangag. Kaya nga nakakapagtaka eh. Imbis na ang panawagan nila sa kanilang rally, pababain, sipain, ibagsak si Marcos. Hindi eh. Iba ang kanilang panawagan eh. Napakalayo po sa target ng mga karamihan po ng mga Pilipino na pabagsakin ang Marcos dahil grabe na po ang korupsyon. Hindi na kaya. Pero ang panawagan nila, iba. Kaya po, mga kaibigan, hindi talaga nangyayari ang ating mga pangarap po na masipa po itong si Bangag. Dahil sa kanila. Kasi kumampi po sila sa mga dilawan, mga pinklawan, nagsama-sama po sila, mga kaibigan. Ngayon, paano yan? Makukulong na kayo. Ayan po, mga kaibigan, ang ating update po dito sa dalawang magpapasko sa kulungan. Merry Christmas, Himas Rehas.